Hi guys, kain tayo guys. So yun guys, kakain na tayo guys. So yun guys, salamat po kay Lord kasi po sa mga opportunity niyo binigay sa atin. Yun po sa pangalan po ng Jesus Cristo ating pagkakatigas. Amen. Hindi ko ipinahihintulot na ang babae Kain na guys. ay magtulot o magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Kaya, paano ibig sabihin nung tatahimik yung babae? Tatahimik sa pagtuturo sa lalaki. Ayun. Sapagkat si Adam ang wika ang unang nilalang saka si Eva. At si Adam ay hindi nataya, kundi ang babae ng mataya ay nahulog sa pagsalangsang. Dito nakikita nyo ang unang-unang talatang ating nabasang nagbabawal sa babae. Meron pong ganito ang babawal na sinasabi. Hindi ko ipinahihintulot na ang babae magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Ngayon, itong salita hindi ipinahihintulot na ang babae magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Kung bawal po ba sa babae ang magturo at magturo Sana hindi ako makapiright guys. Ang ingay. Kapatugtog. Kasi alam nyo, kung Biblia po ang pag-uusapan, magkaiba ang kahulugan ng terminong mangaral at magturo. Iba po yung magturo kaysa sa mangaral ayon sa Biblia. Pakinggan nyo, dito sa isang talata ng Tito, sa Kapitulo 1 at versikulo 9, meron na dito pag-uusap si San Pablo na nananangan sa tapat na aral o na salita na ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral at papaniwalain ang nagsisisalangsang. Yun pong pagtuturo, yun po ang pinanggagalingan ng pangangaral. At sino yung sinasabi ng talata? Na nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral. Sa bagay, magkaiba po yung pagtuturo kaysa sa pangangaral. Yung unang nangangaral, dependente siya dun sa nagtuturo. Yung umaaral, kumukuha ng inaaral sa nagtuturo. Kaya, mas nakatataas po ang kampo nung nagtuturo kaysa dun sa umaaral. Kumbaga, ang mastermind, yung nagtuturo, accomplish lang ito. Umaaral. Kaya yung umaaral, kailangan nananangan ng wika sa tapat na salita ayon sa itinuro upang makaaral ng magaling na aral. Kaya, sa Biblia po, magkaiba yung salitang umaaral at nagtuturo. Anong katunayan? Pakinggan nyo sa isang talata ng mga taga-Roma. Ito po yung nasa Kapitulo 12. At ang versikulo 4 patuloy hanggang 6. Ganito ating mababasa. Sapagkat kung papaano sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap. At ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Ay gayon din naman tayo na marami ang wika ni Pablo sa unang iglesia ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo, pansinin nyo, ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Dito maliwanag na mababanaan natin, magkaiba yung terminasyon nagtuturo sa umaaral. At sabi ni San Pablo, ang nagtuturo sa kanyang pagtuturo. Ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay ng may magandang loob. Ang nagtuturo ay magsikap. At ang nagkakabanggawa o nahahabag ay magsaya. Ito'y pinatutunayan sa atin, magkaiba po ang kategorya ng pagtuturo sa pangangaral. Ang ipinagbawal po sa babae ayon sa Biblia, yung magturo at magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Okay, so sasabi po dito ni Brother Elino, so he is giving a distinction mga kayo. Ang pagtuturo at
aral. So sinasabi niya na yung kato nga po yung burden is heavier dun po sa nagtuturo dahil nanggaling lamang sa pagtuturo yung sinasabi ng mga ngaral. So naging accomplice nga na gumamit pa si Brother Eddie na pagkasakrimen. So merong mastermind, merong accomplice. Ayan. So accomplice lang yung mga ngaral yung sabi niya. Ang sinasabi din po ni Brother Eli, I think it's quite clear also, dalawa po yung distinction din ni Brother Eli sa mga bagay na hindi dapat sa babae ang magturo at magkaroon ng pamumuno sa lalaki. So sa ating po panahon ngayon, this Bible study of course was shot a long time ago. Siguro ang kasi nga po early 90s to maybe probably late 80s sa palabas na ito. Pero palagay ko may mga magreklamo dito na mga quote-unquote those for gender equality. Dahil sasabihin nila, ano ba basically ang pagkakaiba ng babae at lalaki? Liban sa biological na difference sa paraan ng pagsasalita, may mahusay na mga babae na magsalita publicly, meron din hindi mahusay. Sa lalaki, meron din may mahusay, meron din hindi mahusay magsalita. Meron din mahusay na leader na babae, meron din hindi mahusay na leader na lalaki. So in using analogy, dahil pareho virtually ang kakayahan ng both genders. Unlike physical, dahil sa physical po, alam natin na mas malakas na physical ang mga lalaki, hindi ko po nakita ang kaibahan ng lalaki at babae sa paraan ng pagsasalita, sa paraan ng pagtuturo, sa pagiging guro, for example, sa pagiging mga ngaral. So ang ating pong conclusion dito mga kayutik, it's really just an instruction on your gender. Pag ikaw babae, huwag mo kong gawin. Pag ikaw ay sinila na lalaki, ito yung gawin mo, ito yung hindi mo gagawin. I don't see any other explanation aside from gender itself. Pero wala po tayong mababasang bawal sa babae ang umaral. Ulitin ko po ang talata na ating binasa kanina na nagbabawal sa babae magturo at magpuno. Ganito ang sinasabi sa unang Timoteo Kapitulo 2 sa versikulo 11. Ang babae mag-aaral na tumahimik na may buong pagkakasakot. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Dito ang ipinagbabawal ko yung dalawang bagay. Hindi pinahintulot sa babae ang magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Ang bawal po sa Biblia ay magpuno ang babae at magturo. Pero iba po yung pagtuturo sa pag-aaral. Ang babae po ay pinagbabawalan naman ng Biblia na umaral. Pakinggan nyo. Dito sa isang talata ng unang Korinto, ganito po ang pagtatapat ng apostol na si San Pablo sa kapitulo 11 at versikulo 4 hanggang 5, patuloy sa 14 hanggang 15. Ganito po ating mababasa. Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawala ng puri ang kanyang ulo. Pero dito sinasabing doktrina Kristiyana si San Pablo. Sabi niya, yung lalaki, pagka siya'y nangangaral o siya'y nananalangin o nanghuhula, pagkatapos ay may takip ang kanyang ulo, niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo. Bawal pala sa lalaki maglalambo, bawal po sa lalaki maglambo. Uulitin ko, ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip o veil o lambo ang ulo ay niwawala ng puri ang kanyang ulo. Ayun, kaya bawal po sa lalaki maglagay ng velo o ng takip ng ulo. At yan ay pinatutunayan din sa ating Bibliang English, mga kababayan. Doon sa King James Version, meron pong ganitong sinasabi. Gusto ko basahin sa King James Version ang talatang ito ng unang Korinto 11:4. Ganito po ang ating mababasa, mga kababayan. Pakinggan nyo. Hindi po kasi na-indicate yung sa Filipino version po ba, ito po ba ay sa ang dating Biblia? Ito po ba yung version na ginagamit ni Brother Eric dito? Kasi po sa English, what he mentioned about the English translation, yung patungkol na po sa veil, sa velo, is sabi niya sa King James version daw po. Also, I find it interesting na for these early episodes ng programang po dating daan, unlike sa mga later episodes po, unlike sa mga later po na production po sa meron po talaga the reader, may nagabasa po si Brother Joseph, former member Luis Santiago, si Sis Luz. So ito po si Brother Eddie po lahat na po. So very challenging po ito pag ito po ang lahat ng gumagawa at nagpapasa sa isang TV show katulad po ito. Every man praying or prophesying
having his head covered, dishonored his head. Ang sabi po ni San Pablo, every man, bawat lalaki, kahit sinong lalaki, kasama pa rito pati mga bumbay. Nawa naman ako sa mga bumbay, laging may takip ang ulo, lamang pala kay Kristo yun, ano? Ang sabi rito ni San Pablo, every man, pag sinasabi po ng Biblia, every man, wala akong makaliligtas doon basta't lalaki. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonored his head. Niwawalan niyang puri ang kanyang ulo kapag siya'y naguhula o nananalangin na may lambo o takip ang ulo. Pero ano po ang ibig ituro? Tuloy po natin sa 5. Datapwat ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambo ang kanyang ulo. Niwawalan ng puri ang kanyang ulo sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahita. Dito pala, pagka naman babae nang huhula o nananalangin, walang lambo, niwawala naman yan ng puri ang kanyang ulo. That means, kailangan pag lalaki mananalangin o manghuhula, kailangan walang lambo. Pero pag babae ang mananalangin at manghuhula, kailangan may lambo. Kaya tatandaan nyo, pwede mo manalangin sa Diyos at pwedeng manghula ang babae pagka may lambong ang kanyang ulo. Okay, yung mga maghuhulang nanonood, baka nanonood si Madam Elma, teka muna, wag mo papakahulugan ng hula-hula mo, magaya ng hula mo ito, ha? Itong hulang sinasabi sa Biblia, alamin natin mamaya kung ano yung paghuhula na tinutuloy. Bye-bye guys. Thank you. Na ayon sa mga